talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, Ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Partner, kwento tungkol sa mga magkakaibigan. Uy, kwentong BFF. Yes, BFF. Ako sa BF Faranyate. May PNF syndrome pala. Food and pork. Sa Bureau of Fire Protection. Yan. Ganon. Baka kaya sila magkaibigan dahil ganyan sila. Oh, Meron silang, nagkasundo. nagkasundo sila kasi pareha sila may problema sa pananalita. Di ba? Basta, tungkol sa friendship ang kwentong ito. Makinig na. Mula sa mahiwagang burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Lori, tambalanista since 2010. Sumulat ako because I am broken-hearted. Hindi naman ako iniwan ng asawa ko. I just feel that I lost friendship na iningatan ko ng mahigit 3 dekada and I do not understand why. Magkapit-bahay kami ni Lily kaya 4 years old pa lang magkaibigan na kami. Magkalaro kami maghapon at madalas tabi pang matulog sa gabi. Magkaklase din kami mula elementary hanggang high school. Magkaiba ang personality namin. Adventurous si Lily habang ako naman takot sumubok ng mga bagong bagay. Honor student siya, average student lang ako. Still, hindi naging hadlang yon sa pagiging matalik na magkaibigan namin. We went to different schools in college pero kapag bakasyon, nakikita kami. And every time, parang di kami nagkalayo ng ilang buwan. Nahinto ako sa pag-aaral, nagtrabaho at nag-asawa at 22. Lily, on the other hand, graduated with Latin honors. Ang saya ko kasi siya ang tumupad ng pangarap kong makapagtapos. Ipinasa ni Lily ang licensure exam for teachers at nagturo siya sa sikat na university sa lugar namin. Kahit busy kami sa kanya-kanyang buhay, hindi lumilipas ang 1 linggo nang hindi kami nagkikita. Ako pa nga ang matron of honor niya ng ikasal. Naging matatag ang pagkakaibigan namin kahit may sari-sarili na kaming pamilya. 2015 nang pumunta si Lily sa Canada. Mahigit 1 taon niyang hinintay ang application niya doon para maging guro kaya masaya ako. Dahil bata pa lang naman kami, pangarap na talaga niyang makapag-abroad. Mas grabe pa yung iyak ko kumpara nung unang umalis ang asawa ko para maging OFW. Ang dami kong bilin. Mag-chat siya lagi, tawag lang kapag nalulungkot, magdoble ng jacket kapag sobrang lamig. Nung unang 2 taon, patuloy ang communication namin. Pero pagdating ng 3 taon, dumalang ang chats at video calls. I will message her at least once a day pero walang reply. Inisip ko, baka sobrang busy ni Lily sa trabaho kaya inintindi ko na lang. Noong 2019, nakita ko sa post ni Lily na nasa airport siya at pauwi ng Pilipinas. Nag-chat ako at sinabing uuwi pala siya, hindi man lang nagsabi. See you, ang maikli niyang sagot. Tuwang-tuwa ako kasi after 4 years, makikita ko ulit ang best friend ko. Umuwi ako sa bahay ng parents ko dahil alam kong dumating na si Lily. Nakasarado ang bahay nila at walang tao. Hindi daw uuwi si Lily sa amin, sabi ng nanay. Doon daw maglalagi sa nabiling kondo sa Maynila.
Katunayan, umalis daw ang pamilya ni Lily na madaling araw. Nanlumo ako pero naisip ko baka gusto lang muna niyang masarili ang pamilya niya sa mga unang araw niya dito sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang 3 linggo pero hindi kami nagkita. Scene zone na lahat ng messages ko sa kanya. Nakita ko na lang sa FB post niya na pabalik na siya ng Canada. Minessage ko siya ng walang bahid ng hinanakit at panunumbat. Sabi ko, sana sa susunod na bakasyon, makita na kami. Scene zoned, as usual. Dumating na ako sa punto na nagsawa na ako sa pagme-message dahil hindi naman siya sumasagot. Kahit anong isip ko, wala naman akong nagawang kasalanan sa kanya para hindi niya ako biglang pansinin. Wala naman akong utang. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang layo-layo na ng loob niya sa akin. The last message I sent was on April 2020. Sabi ko, mag-iingat silang mag-asawa. I told her na palagi kong ipagdarasal na patuloy silang gabayan ng Panginoon at ilayo sa anumang sakit at kapahamakan. Sabi ko, lagi niyang tatandaan na mahal ko siya at mananatili siyang best friend ko. After that, hina-heart ko na lang ang mga posts niya. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Sana'y mapag-usapan niyo ito sa podcast. More power sa tandem ninyo. Ang inyong tambalanista, Lori. Hello sa'yo, Lori. Ito yung mga example na parang, ito yung mga example na na-ghost. Ito yung example na walang closure. Ito yung marami kang katanungan. Pero alam mo, sa gitna ng lahat, Lori, natutuwa kami sa kagandahan ng iyong puso. Kasi pwede talagang although it would also be a normal reaction na magalit. Kasi bakit? Anong ginawa ko, di ba? Normal reaction din naman talaga yung magagalit, maiinis, manunumbat, magtatanong, di ba? Pero ikaw, pinili mo na lang natanggapin ano man ang dahilan. Tapos up until now, nag-heart ka pa rin sa mga posts niya. Ibig sabihin na, you have a kind heart, ganyan. Pero syempre, ang lahat ng ito ay mananatiling isang malaking question mark kung wala po talaga tayong gagawin, di ba? Pero kung you've already found peace in mukhang di naman siya nagtanong 'di ba? Parang kwento niya na lang. Eh di talagang sadyang may mga ganyang klase mga bagay. People change. Yun talaga yung katotohanan diyan Kaya minsan kailangan na lang nating tanggapin katulad ng ginawa ni Lori na may mga bagay na not meant to be. Diba? So kayo, hindi kayo meant to be best friends forever, hindi kayo BFF for life, ganyan. Pero meant to be best friends at a certain chapter of your lives. Ganon talaga. Hindi naman lahat ng mga kaibigan natin nung bata tayo, kaibigan pa natin hanggang pagtanda. Yung mga iba dyan, nalilimas nalilimas sa iba't ibang dahilan. Yung isa dyan, kaibigan mo, ng matalik, inimbitahan ka, yung pala, networking. Diba? Hindi sinabi sa'yo yung totoo. Okay lang naman networking, wala problema doon. Kaya lang, hindi sa'yo sinabi yung totoo, di ba? Ganyan, meron dyan. So, nalimas na yon. Meron dyan kaibigan na nangaagaw ng jowa. Yan, di ba? Tama. May ganyang kaibigan. May kaibigan din nangaagaw ng lupa, di ba? May kaibigan din na hindi mo kasama sa hirap, lagi lang sa ginhawa. So, may mga ganon. And in the case of Lori, may mga kaibigang nagpunta lang sa ibang bansa, huyo ka na. Ganon talaga yon. Masakit man tanggapin, masakit isipin, di ba? Pero, it really happens. Yes. Priorities change, people change. Agree ako doon, no. Natutuwa kami, ulitin ko na din sinabi ni partner. Pwede naman di ba? Pwede magtanong Oo, pwedeng anong tawag na second demotion na. yan. Second demotion. Yan. Tama. Oo. Ay, second demotion. Oo. Totoo naman Totoo yan. Tingnan natin sa aspeto na
mabuti kang kaibigan. Diba? Diba? Mabuti You siya eh. have a loving heart. At napakaswerte ulit ng tao, yung best friend na mahahanap mo na bago, napakaswerte niya sa pagmamahal na matatanggap niya Yaza. mula sa'yo. Ngayon, para siguro mabawasan ng konti yung lungkot mo, yung question mo sa buhay, tama yun. Kailangan nating intindihin na sa realidad ng buhay, di ba? Life in reality, people come and go. Totoo yun. Nanay, tatay mo, aalis sila. Mga kapatid mo nga na tinuring mo talagang, di ba, you are my whole life. Pero darating talaga yung time na aalis sila sa buhay natin. Correct. Di ba yung mga kapatid mo, bubuo sila ng kani-kanila mga pamilya. Tama. Ganun talaga. Masakit tanggapin, pero yun talaga yun. Yun ang katotohanan Oh, ito dyan. din, kaibigan, di ba, tinuring mo parang kapatid. Pero darating talaga yung time, kung anumang dahilan yan, for whatever reason, aalis at aalis sila sa buhay natin because people come and go. Sa totoo. Kung may umalis, may darating na bago, wag kang mag-alala. Correct. Diba? Isipin natin, grabe naman yung ginawa niya sa atin. Maaaring hindi pa lang kayo nag-usap ulit kasi. Maaaring may dahilan na hindi niya pala nakwento sa'yo. Correct. Diba? Kaya malabo sa'yo. Pero may malamang may valid reason din siya. Meron. Actually, partner, gusto ko talaga mamarites eh. Kaya nga parang, while etong si Lori, may loving and kind heart, Oo. wala ka rin questionable heart, di ba? Wala kang, Oo. you did not find it in your heart to ask. Anong Oo. ginawa ko mali? Bakit mo ako sininzone, di ba? Oo. Pero tama ka, partner eh. May rason yan kung bakit eh. Correct. Hindi niya lang napaliwanag pa sa'yo ng maayos ngayon Correct. kasi hindi pa kayo nabigyan ng pagkakataon. Pero mali mo, di ba, sa puso't isipan niya, ikaw pa rin naman yung best friend niya. Nagkataon na meron lang siyang ibang priority at the moment. Correct. Ganun lang. Or, syempre si Lori to. Oo. Syempre, kwento mo to. Oo. Eh di ikaw ang bida dyan. Yun ang mimilog na naman yung mata mo. Kwento mo yan eh. Di ba? Kwento mo yan eh. Eh di ikaw ang bida dyan. Ikaw din ang victim, di ba? So ikaw din yung victim dyan. Hindi namin alam kung ano ba yung... Baka meron eh. Di ba? Yung sinasabi mong, wala naman akong natatandaan na ginawa ko. Pero baka meron. Correct, Diba? Baka meron na. Kasi ako relate ako sa ganyang klase nga kwento. Tapos nung medyo isip-isip na din ako, na-realize ko, baka meron nga akong ginawa. Tama, ginawa ko yata yun. Or ginawa ko yun. Oo. Ganun. Kaya hindi niya na ako kaibigan. Or kaya sinisin zone niya na ako. Yung ganun. At ito, ang na-discover ko, yung madalas na pagkukwento natin sa sa radyo, ng alam nyo ba, meron kaming kakilala. O kaya meron splok kaming mo na. kaibigan. Mga ganon. So, siguro, di ba, dahil kahit hindi naman tayo nagna-name drop, Oo. so kung feeling nila sila yun, parang feeling nila, in a way, betrayed sila. Kasi bakit mo Sinalo ikukwento? nila yung kwento ng Correct, tambalan. diba? Parang ganun. Parang ikaw lang ba yung, alimbawa, ikaw lang ba yung nagpo-post ng hindi naman sa'yo nagamit, diba? Hindi lang naman ikaw yun eh. So marami-rami na pala yung mga kaibigan nating umalis sa buhay natin. Oo, dahil... Sinalo nila yung usapan. Yeah, Kahit diba? hindi naman talaga sila. Dati silang payong in their past life. Salo sila ng salo. ng ulan, 'di ba? Kahit hindi naman dapat. So ako yung partner meron akong dalawang kaibigan na parang isang araw na lang na scene zone talaga. Ganto. Yung parang, okay. Tapos mag-message ako, okay lang ka lang. Basta ka, ganyan. Tapos hanggang sa napagod na lang din ako. Tapos nag-iisip ako, parang wala naman akong ginawa. Parang para ma-deserve yung ganong klaseng treatment. Ganyan. Yung parang si Lori. Tapos yun, later on, na-realize ko, feeling ko, dahil nga, baka nasplok ko sa radyo, ganon. Hindi ko man-name drop, pero dahil lagi nakikinig. O kaya, kwento ng iba. 'Di ba? Uy, narinig ko sa radyo. Nagkukwento si Nicole tungkol sa ganyan. Ikaw ba yun? O, 'di ba? Yung hindi siya mismo yung nakarinig, pero feeling mo siya yun. Bakit? Ikaw lang ba yung kaibigan kong kabit? Hindi Ang dami pala. Ang dami nila. So, huwag kang nasasaktan. maapektuhan. Huwag kang aning-aning Oo. dyan. Hindi, nasasaktan kasi kapag katotoo eh. Hindi ba't parang affected tayo kapag katotoo? So, wala lang. Inisip ko lang, naisip ko lang bigla, Lori, na syempre kwento mo to. Of course, kung titingnan namin yung kwento mo and your side, talagang victim ka dito. Kasi technically, anong ginawa mo? You were, from the very beginning, supportive ka lang. Diba? Pagmamahal lang ang binigay mo sa kaibigan mo. So, bakit naman ganun yung balik sa'yo? Diba? Kasi nga kwento mo yan. Meron niyang, na ikaw lang din na masasagot na hindi mo naman kailangan isplok sa amin. Diba? Kasi marami rin kaming ibang mga chismis na hawak ngayon eh. Parang overflow na information yan. Magdadagdag pa yung information na bigay mo, Lori, diba? Pero, meron yan eh. Kasi Totoo. ang weird talaga ng wala. Minsan lang talaga, we don't admit it eh.
Or Na may maybe... kasalanan ka rin ginawa. Or Minsan- maybe hindi ka lang mature enough to admit na hindi meron din akong ambag dyan eh. Oo. Minsan tayo, immature pa tayo, iniisip natin, hindi, anong mali doon? Diba? Bakit siya naging mali? Diba? Correct. Yun ako, partner, pwede kong isipin yun na, bakit mali magkwento? O, ikaw ba yan? Oo. Tanong ko, ikaw lang ba yung kaibigan kong kabit? Ikaw lang ba yung kaibigan ko na nagpo-post ng ng mga bagay na hindi naman kanya? Di ba? Para mapagyabang. Di ba? Marami kayong ganun. Di ba? So, kapag Kasi ng salo kasi, para hindi ka naaaning. Tapos mag-unfriend ka. Diba? Tapos mag-scene zone ka. So, pero ako, partner, I was mature enough to understand na, okay, Meron may na. mga na-hurt talaga dahil masyado akong madaldal. Sa radyo, ha? Diba? So, ngayon, learning yon na, okay, kailangan yung kwento, medyo anuhin mo, invento na yung iba. Para hindi talagang saktong siya yun, di ba? Mga ganon. Mga Correct. ganyan. So, meron yan, Lori eh. Huwag mo na, siguro, you don't need to crack your brain. Hindi mo kailangan isipin ano ba yun, kasalanan ko nga talaga. Pero, ibig sabihin, kung talagang kaibigan mo yan, medyo kilala mo rin yung mga hilatsyan yan eh. Hindi na yan basta-basta magiging ganyan. But whatever it is, sabi nga ni partner, people come and go. Mangyayari talaga yan sa buhay natin, di ba? At some point, naaalis ang taong mahal natin sa buhay. Tama. Jowa mo, asawa mo, kapatid mo, di ba? May mauna sa inyo. Aalis talaga sila sa buhay natin. Totoo. Kasi ganun talaga yung direksyon ng buhay natin, di ba? Di ba pasasaan pat, kaya nga sabi nila, wag daw nating seryosohin ng buhay kasi pasasaan pat wala din naman nakakalabas dito ng buhay. So, di ba? Aalis talaga. Aalis at aalis talaga Diba, eh. halimbawa, mahal mong aso, di ba? Gusto mo siya magstay forever pero hindi ganun. Aalis at aalis talaga sila. Tama. Diba? Mga ganun. So, maging handa ka, maging mulat ka sa katotohanan ng buhay. Again, that people come and go. At lagi mo tatandaan, hindi lang naman siya nag-iisang kaibigan sa mundo, di ba? Yes. Ano, di ba? Siya lang yung natatanging BFF. BFF. Ang weird talaga eh. Weird talaga eh. Or baka may nangyari sa kanya. Or baka, ito may nag-chismis na sinabi mo at sinabi sa kanya. Gets mo? Yung ganon. Meron yan eh. Hindi yan pwedeng isang araw, hindi ka na nakalimutan. Or temporary amnesia. Ganon. Hindi ko alam. Nakalimot bigla. Oo. Meron pala siyang BFF Sa true? BFF sa BFF, Pilipinas. ganun. Diba? Although hindi namin masisisi yung yung pakiramdam mo na parang nabiktima ka rin. Sa may mga ganun tayong karanasan, 'di ba? Nakikita natin na naging victim tayo. Ako normally victim ako ng sa kunyari sa pagkakaibigan kung bakit minsan sa kanila ay nawawala or umaalis. Yung biktima ng chismis, kunyari, na hindi na na-confirm o na-validate sa right source. Tama. Minsan malamang nangyari din sa inyo yun. For example, nag-uusap kami ni Nicole. Tapos si Nicole kwento ng kwento kunyari kay Kuya Boyet. Si Boyet talaga kwento talaga yan eh. Nakita ko nga may yan ganyan. So ikaw yung kwento ng kwento dahil ako yung kausap mo, dalawa lang tayo nag-uusap. Ako nagre-react lang ako eh. Ako kunyari ako. Ang mga reaction ni Chuper? Kulangot, kamot-singit. Yan yung mga reaction niya. As in talagang reactor lang talaga ako. Hindi ako sumasaw-saw sa alam ko naman sa sarili ko, hindi ako sumasaw-saw sa issue. Oo. Okay yan. Sige. Oo, ganyan. Tapos ngayon, ang kwento na, ang lumabas na kwento, sinabi ni Chuper, Kuya Boyet, na ganito ka daw. Diba? So, ang nangyari, nabaligtad. Ako na ngayon yung nagkwento. Ako na yung nagkwento. Samantalang, nakinig lang ako sa sinabi mo. Wala audience akong ka lang. alam. Wala akong alam. Ngayon, pinagkalat na ng isa na, ganyan ka daw, Kuya Boyet. So, yung si Kuya Boyet, bilang kaibigan ko, halimbawa, hindi niya na na-validate sa akin na, sinabi mo ba talaga ito? Yeah. Lumayo na lang siya. Lang yung loob. Yes. Oo. Sumama na lang yung loob niya. Hindi niya na Na-confirm. Dinamdam niya na. Yes. Diba? Grabe naman, tinuringit ng kaibigan Correct. pero siniraan mo ako. Ang dami mong kinuwento tungkol sa akin na hindi True. naman totoo. So, ibig sabihin, feeling ko, kung wala man talaga nagawa ito si Lori, tama nga yung haka-haka natin. Diba? Alam naman tayo dito. Wala Haka-haka na lang tayo, tayo. Inventor tayo ng mga chismis eh. Pwede nating magpagtagpi-tagpi Oo, ng mga correct. bagay. So, yun yung nakikita kong sa example mo na nangyari naman sa'yo, partner. Feeling ko yun na yung tagpi-tagpi eh. Yun na yung kung tatagpi-tagpiin natin yung mga pangyayari. Feeling ko may splinok eh. Ito nakikita ko naging actual na conversation. Actual na conversation!
Naging actual na conversation na. Oo. 'Di ba? May actual na conversation yung kunyari, 'di ba si Lori nasa Pilipinas. Meron siyang kaibigan na kunyari si Amanda. Kwentuhan ni Lori si Amanda. Si Amanda na. Oo, si Amanda. Amanda, alam mo nasa ibang bansa na yung best friend ko, ganyan. Grabe, ang dahil na talaga ng narating niya. Tapos natupad yung pangarap niya sa makarating sa Canada. Ganon, ang galing, nasa abroad siya. Yun ang kwento ni Lori kay Amanda. Etong si Amanda, ewan ko baka sabog, bingi, o kaya kulang Sadyang marites. correct, sadyang marites, kulang sa tulog, nakainom, ganon. Ang splok niya dun sa best friend sa Canada, huy, alam mo ba, nakausap ko si Lori. Sabi ba naman ni Lori, nakapunta ka lang sa ibang bansa, ang yabang mo na, di ba? Feeling ko may ganun eh. May ganung along the way, nagbago yung kwento. Parang ganun. Ngayon naman, itong isa, siguro at that time, pagod sa trabaho, hirap, stressed with everything that's going on in her life, sa adjustment, ganun, sumamanan lang ang loob. Inisip niya, hindi man lang sumuport. Nagyabang pa, wala naman akong ganun. So, nagdamdam na lang. Dinamdam na lang at friendship over na lang without talking to the person. Ganon. Feeling ko yan. Sa pagtagpi-tagpi ng aming imahinasyon, diba? Correct. Victim ka doon. Di ba na hindi mo na-save yung relationship ninyo. Yung isa naman, hindi na din ipinaglaban. Hindi na Tama. hinayaan na lang. Yung isa naman, umalis nang hindi na rin na-validate yung kwento na, totoo ba siniraan mo ako? Or kwento-kwento lang yun ng mga tao. True. Diba? So nasira na yung friendship. Ang marami tayong biktima ng ganong klase ng dahilan. Tama. Diba? Yung nakakapagtawa. Alam ko okay naman kami last week pero hindi na niya ako kinausap. Diba? Wala naman ako natatandaan. Maaaring alam mo malinis sa konsensya mo na wala kang ginawang masama pero yun nga may mga tao sa paligid na sinira ka. True. Diba? Totoo yan. Biktima tayo doon. Totoo yan. True talaga yung mga ganyan. So, Ganon. ang magandang gawin kapag kaganyan, to actually confront. Kaya nga yun yung tanong ko kay Lori eh. While you have a kind and loving heart, wala ka bang heart para i-question din? Kasi, in a Kesa way, ganyan ka, di ba? Oo. Nag-struggle ka Nag-struggle, ngayon. correct. Di ba sabi niya, hindi man, dun sa unang part ng Bornay, hindi man ako iniwan ng asawa. Sabi niya, pero parang feeling ko, yung umiwan sa akin, yung talagang, ano ba yung exact words niya, talagang medyo... Parang iniwan talaga ng taong Oo. minamahal, no? Correct. Sabi niya, I just feel that I lost the friendship na iningatan ko ng mahigit 3 dekada and I do not understand why. 'Di ba? So kaya nga 3 decades din 'yon. Hindi ito para hindi ka magtanong eh. 'Di ba? So kaya nga ang question ko, wala bang question talaga sa puso mo? Talagang tinanggap mo na lang din. Well, again, mindset ba, POV, maiisip ko na talagang, okay, mabait lang talaga. Mapagtanggap, sige na lang, understanding, Mapagtiis. Mapagtiis, 'di ba? Martir. Correct, ganyan. Yung mga tipong kaya magpabaril, 'di ba? Dahil martir. Parang ganon. Ganon yung eksena mo, girl. Pero syempre, again, ako sa akin on the other hand, mas maganda yung malaman mo kung bakit. 3 decades Para din na magkaroon friendship ka ng yun, peace of mind. Para now you understand why. And then, kung halimbawa meron ka talagang ginawang mali, you would have the chance to apologize. Mag-sorry. Kasi ako partner dun sa mga yung kanikwento ko nga, pag hindi lang nila ako sininzon or kung tinalakan nila ako ng bongga, alam mo yon na parang, kasi ikaw, narinig ko sa radyo, kunento mo yung buhay ko, wala kang karapatang ikwento yung buhay ko. Di magsusorry ako, wala naman ako ibang sasabihin kundi, di sorry, that sakto lang kasi yun yung topic. Tapos minsan, na-amaze, di ba, minsan inisip natin, partner, wala tayong talent. Pero minsan, kapag, halimbawa, binabalikan ko rin yung mga pinag-uusapan natin, inisip ko, paano naisip bigla ng isip ko yun? Di ba? Parang, so, ito na din yung talent talaga, yung gift natin of gab, na parang, paano na-pick niya yung mga ganong parts of the, so anyways, yun yung sasabihin ko sa kanya, kung yun yung parang binigyan niya ako ng chance na magpaliwanag siya, di ba? And then, that will also give me a chance to apologize and to say sorry kung talagang mali. Kasi ako, partner, yun nga kung i-relate ko yung kwento ko dito kay Lori, yun yung na-scene zone ako ng 2 tao na parang, bakit? Magkasama lang tayo. Parang bakit? Okay naman tayo. 'Di ba? Okay naman tayo. Tapos parang feeling ko ganun. Cute yung kwento ninyo 'di ba? Yung ganun. So, kung parang katulad ng best friend ni Lori, sinabihan ako na, kasi ganito yung ginawa mo, mag-apologize ako. So, yun yung sinasabi ko, Lori, sa'yo, na, hindi ka lang ba talaga matatanong?
tanggapin mo na lang, parang binugbog ka, tapos okay na sa'yo, ganun. Parang ganun yung feeling ko kay Lori, na parang bugbog sarado yung puso niya, sa sakit, sa hurt, 'di ba? Pero ayaw yung manumba, tatanggapin ko na lang, ganun. Parang hindi bagay Saint Lori, parang pangit. 'Di ba kasi meron ng Saint Lorenzo Ruiz. 'Di ba? Yung Saint Lori parang pinaiksing Lorenzo Ruiz. Wag kang ganun, 'di ba? Imitation yung dating. Oo, di ba? imitation talaga. China girl. Sarap. Ganon. Ito, pwede mo na i-consider yung anong tawag dito? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayan, yung Na-discarrel ka sa St. Lori, di ba? Kasi hindi Oo. bagay eh. Di ba yung sinabi natin kanina, people come and go. Ito naman, yung people change. I don't, yun din. Nagkataon lang na ito nangyari ito sa kanya. Paano kung nangyari ito sa iyo? 'Di ba yung sinasabi natin people change. Paano kung nangyari sa iyo? Ganun din naman yung mararamdaman niya. Nagkataon lang na sa kanya nangyari yon, yung Correct. people change na tinatawag natin. Common example, 'di ba may mga kaibigan tayo dati na madali nating tawagin nung single pa siya? Ay, tama. 'Di ba? Oo. O tara, kape tayo. Ako marami akong mga kaibigan Shot na, na. na nagugulat sila sa akin bakit ang hirap ko daw tawagin ngayon. Ayun nga, people change. Why? Kasi nagbago na nung una single. Ngayon may asawa, may mga anak. So, iba na yung priorities nila. Iba na yung priorities ng mga committed na siya dun sa bago niyang responsibility. Correct, May bago na siyang priority. So ngayon, kung tatawagan mo siya, tara, inom tayo. Hindi na basta-basta. At dapat mong intindihin yun. Di ba kasi nangyari yun sa kaibigan mo eh. Tama. Di ba? So, medyo dapat mag-sink in sa'yo na, ay oo nga, may asawa na. Tapos pangalawa, malayo pa siya. Correct. So napaka-slim na talaga ng chance Na magkita kayo. magkita kayo, mag-usap kayo, or malay mo, hindi na talaga siya ma-Facebook ngayon, hindi na talaga siya Kasi ma-messenger. people change. Yes. Ayaw na nila, ang ingay ka ng Oo. ang ingay ng social media eh. Yes. They matured and ayaw na nila ng ingay. Totoo. At Ganon. hindi mo matanggap yung pangyayaring yun. Hindi pa siya nagsisink in sa'yo yun. Di ba? Pero kung nangyari din sa'yo yun, di ba, maaaring ganun din yung maramdaman niya eh. So, at iintindihin niya yun bilang kaibigan. So, ang feeling ko dito ha. Ano, Si Lori talaga. Si Lori. Hindi si Lori, yung kaibigan. Ano ba pangalan? Nagsabi ba ng kaibigan? Si Mean. Ang lakas na makaitis nung Lily, ayan. Si Mean. Ang lakas makaitis nung Mean. Diba? Si Mean. Diba yan si Mean? Late na naman, di ba? Mean! Yung Mary na naging Mean, di ba? Sa Pilipinas lang ba yun? Yung umiiksi ng ganon, naging Mean. So, ang naisip ko si Lily, di ba? People change. Oo. So, feeling ko dito kay Lily, feeling ko lang naman ha. Di naman syempre, di naman. Ang dami nating marites ngayong umaga na ito. Nagmamarites talaga. Ang pagkakamarites ko dito kay Lily. Ayan na. Na-distract ako, may bukol ako dito. Bakit? Sa loob? Oo, ipaano mo na yan? Ibayopsin Oo. mo na. Bakit ganun? Pa-CT scan ka Oo. na. Ano ba CT scan mo? Ito po, feeling ko may bukol. So anyways, ang feeling ko dito kay Lily, di ba? Sabi mo nga, again, people change. Feeling ko nag-change na siya. Meaning, ayaw na niya ng kaibigan na hindi nakatapos. Di ba? Palala ng palala. O hindi ba ka gano'n? Parang siguro may... Improve siya. Ayoko na makisama sa mga tao. Hindi ko kalibel. Correct. I mean, partner. Because people change. Hindi, di ba? Hindi natin siya well, maiisip natin ang sama mo naman. Parang hindi mo na binabalikan ang iyong nakaraan, di ba? Pero people change eh. Hindi mo masisisi. Hindi na ako ganun eh. Na-realize ko in my, kasi di ba, there's Tagalog na lang. There is or there There's are. there has been. There has been. There has been, 'di ba? There has been. May mga different season in our lives. Yes. So may season ka na estudyante ka, may season ka na single walwalera, may season ka na single na hindi na nagwawalwal, nag-iipon na. Yes. May season ka na single, hindi na nagwawalwal, nag-iipon na at naghahanap na ng long-time partner. 'Di ba? Yun yung season. At meron namang season na nakahanap na ng long-time partner, so now ang next season magkakaroon ng mga anak. So, yung mga kaibigan mo along the way, hindi na sila bagay sa season na yun. So, kaya nga 'di ba may mga seasonal friends. Ang pangit pakinggan ng seasonal friends kasi parang feeling mo nandyan lang sila for a particular reason. Pero totoo eh. So, hindi ka na Depende sa definition mo ng season. Oo, 'di ba? So,
bakit magsistay sa'yo yung kaibigan mo mahilig magwalwal kung ayaw mo na magwalwal, gusto mo nang tulog ka na at 7 p.m. Di ba? O kaya, sasama ka ba sa mga kaibigan mong kain ng kain? Eh gusto mo na nga pumayat. Di ba? Ganun. Totoo yun. So yun. Kaya yun yung feeling ko. Ayaw na ni Lily makipagkaibigan sa mga hindi nakatapos. Kasi baka feeling niya, this person will drag me down. Diba? Not to demean you, Lily, ha? Alam mo naman kami, sabi mo gusto i-podcast. Pag pinodcast partner, talagang hahaba ang usapan. Hihimay-himayin talaga namin. So wag ka masasaktan. Yan lang yung mga naiisip ko. Alam mo yun? Parang, okay, ayaw na ni Lily makipagkaibigan sa hindi nakatapos. So, kasi, ito na siya sa season na ang mga friendly yung mga CEO na. Correct. May ganon, di ba? Hindi mo masisisi kasi nga people Correct, change. oo. Siguro isa pang halimbawa. May mga kaibigan ako, yung mga unang nag-asawa, yun nga na madali talaga silang yayain dati. Tara, tagay tayo, tara, overnight tayo, madaling Tapos nakaramdam ako minsan ng parang tampo. Wala kang kasama. Wala na sumasama. Oo. Tapos na-realize ko, kasi may asawa na sila, may mga anak na sila. At naintindihan ko yun, nung nagkaroon na rin ako ng asawa at anak. Na pag niyayaya naman ako ng mga kaibigan kong hindi pa committed, mga single, pag niyayaya nun mag-inom, nagtatampo na sila, ano ba yan? Dati sumasama ka, hindi na. So pinapaliwanan ko kasi nagbabantay ako ng anak. Yeah. Patulugin ko sila, walang yaya. Correct, walang babantay. Diba? Ano, iwanan ko para mag-inom? Kung dati, Diba? oo. Kasi yun na yung season ng inom na parang, I'm not responsible for a family. Diba? Okay lang. Ngayon, responsible ka na for a family. At naintindihan ko yun. So, pwede mong i-consider yung mga ganong klase ng sitwasyon na nangyayari kay Lily ngayon. Baka naman kasi busy talaga siya, may asawa. Tapos may mga anak pa na binabantayan. Again, pangalawa, malayo pang lugar. Yes. So, siguro wag kang magtampo. Hayaan mo lang, 'di ba? Panahon din naman yung magsasabi na ay magkaibigan pala kami. Pa rin, Diba? Hindi, tsaka ang hindi lang kayo nakapag-usap lang correct, talaga. tama. Ang tunay na kaibigan naman can be a friend even from afar. Diba? So parang bituin. 'Di ba? Oo. Magkakalayo, 'di ba? But they still shine brightly on their own, pero lahat sila stars pa rin together. So parang ganon. So kung nakagulo yung example ng bituin. Kasi ako parang pinilit ko talaga yun. Ba't ko naisip yung They bituin? shine like a bright star. Shine brightly together. Ganon. 'Di ba? Parang ganyan. Eventually, magkakamisan din kayo eh. And then, kakalimutan nyo na yung naging dahilan kung bakit kayo FO or nagkaroon ng space, 'di ba, between you guys. Diba? Feeling ko nag-overthink ka lang. Or namimiss niya lang. No. Oo, talagang sadyang nakakamiss eh. Para sa Diba? kanya magkaibigan pa rin naman kayo, ikaw lang, ang dami mo nang Ang dami mo nang inisip, totoo. Overthink ka lang, parang okay. Pero siya talaga, masaya lang siya sa na may happy family siya. or talagang sadyang iba yung mga minute niya. Oh. Nung ngayong pag-uwi niya, yung ganun. Busy siya. Kilala ka niya na ayaw mo ng isang oras lang ialat na oras. Gusto mo one day, wala siyang extra day. Mga ganon. Yun, di ba? Kasi si Lily talaga yung kasi si Lily taga ibang bansa. So, kampi kami sa kanya, Lori. Kasi sa kanya namin Na-feel ang kagaanan ng kalooban. Oo. Kasi nga, abroad na eh. Siyempre, ang alay nito, Siyempre, na. doon kami may mahihita. Yung pang-international, ganyan. Paborang usapan. Sa true. Kaloka. Hindi. Joke lang, Lori. Huwag ka mag-overthink. Feeling namin, magkaibigan pa rin kayo. Yung mga binigyan namin example, pwede mo siyang i-consider na baka. Baka kaya Diba? ganito, kaya Huwag mo isipin na ganyan. betrayed ka. Yes. Pero kung alam mo sa sarili mo na may ginawa kang masama, Then you should apologize. Diba? Mag-sorry ka. Thank you, Docs. Salamat na marami sa pagtutok sa amin dito sa ating another episode of the Tambalan Podcast. So, kung di pa alam ng mga kaibigan ninyo, go. Alam niyo po, ang dami na naming podcast. More than 100 episodes na to, partner, di ba? Minsan may mga nag-PPM sa akin, Gabi, tawang-tawa ako sa episode 73. Sabi niya, Gabi, hindi ako makikita over sa episode 102. Ano kaya yung usapan namin? Buti pa sila natatandaan nila, tayo hindi. Hindi ko talaga matandaan. Tawa ako sa kwento nyo. Oo, grabe. Tsaka yung pag binabanggit nila yung episode number. Kasi halimbawa,
bawa, Grabe, no, matandain sila, no? Oo, hindi. Tsaka sila yung tagapakinig eh. Meron dyan na magiging favorite nyo na episode eh. Natawang-tawa kayo. Meron din mga episodes dito sa podcast na parang for you, sakto lang, di ba? Pero may mga episodes na talagang tawang-tawa kayo. Bawa, yun nga, may kaka-message yan. Grabe, tawang-tawa ako sa episode 73. Tapos nung binalikan ko yung episode 73, description lang, hindi ko pinakinggan. Ano kaya yun? Nakalimutan ko na talaga yung usapan dito. Parang nung isang araw, yung sa digital team, kasama natin sila for a shoot. Sabi ni Mitzi, sabi niya, Ma'am Nicole, tawang-tawa talaga ako dun sa episode sa podcast na tinawag yung tambalan na Bargas. Tapos sobrang hindi ko matandaan yung episode na yun. Sabi ko, oo nga, nakakatawa yun. Isinakihan mo nila para hindi siya mapahiya. Oo, tawang-tawa ako doon, grabe. Hindi ko na, sabi ko, ang ganda nga pala gamitin lagi ng word na Bargas. Hindi natin ginagamit lagi. So anyways, yun, ipagkalat lang po na may podcast ang Tambalan on Spotify. At kung gusto mo rin na mas pluk ang kwento mo, di ba? Malay mo, hindi lang sa radio maikwento, kundi pati dito sa podcast, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangbrunaysstory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chupe. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.